Plano ng COMELEC na magtayo ng mga alternative voting area para sa mga pinalikas na residente dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island. Naghahanda na rin ng backup plan ng COMELEC kung sakaling magtuloy-tuloy ang pag-alboroto ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Narito ang report ni Mon Gualvez. Maglilimang buwan na sa evacuation center ang pamilya ni Jonah Zamora sa La Carlota City, Negros Occidental mula nang mag-alboroto ang Bulkang Kanlaon. Kahit hirap sa kanilang kondisyon, ayaw daw palagpasin ni Jonah na makaboto sa darating na Bilang Pilipino 2025. Tingin kasi niya, ito ang posibleng sagot sa pagsubok na hinaharap nila ngayon. Anong hiling niyo sa mga kandidato ngayon? Sana umalis na kami dito. Gusto ko uwi sa amin. Kaya mainit dito eh. Mahirap talaga dito. Ito rin ang parehong dahilan kaya personal na binisita ni COMELEC Chairman George Garcia ang probinsya. Ngayon kasing nasa evacuation center ang mga residente, napalayo rin sila sa mga pagbobotoang presinto. Pero tiniyak ng COMELEC na walang mangyayaring failure of election o postponement ng botohan. Ang commitment ng COMELEC, kahit hindi sila ganun kadami, sa isang paaralan, kinakailangan at all cost sila ay makakaboto. Ang problema, hindi magagamit bilang polling center ang mga paaralang tinutuluyan ng mga bakwit. Isang classroom na ito sa mga voting precinct o pagbobotohan sana ng mga residente. Pero dahil nga tambak na ito ng mga gamit mula sa mga nagsilikas na residente, ililipat na lamang o magtatalaga na lang ng ibang voting area para sa kanila. Nakatakda raw gamitin ng iba pang paaralan bilang alternative voting area. Pwede rin daw gumawa ng makeshift polling center sa mga covered court. Nakahanda na rin ang incident command system ng pamahalaan kung magkakalamidad. Lalo't ito rin ang pwede nilang gawin sa Sorsogon sakali magtuloy-tuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Bukod sa paghahanda sa botohan, inaprubahan din ng COMELEC First Division ng petisyon para i-disqualify ang isang incumbent mayor at congressional candidate sa Quezon Province dahil sa umano'y vote buying. Nakitaan daw ng COMELEC Division ng sapat na basehan para i-disqualify siya. Hindi lamang nagpakain kung hindi namigay ng tigi 1,000 piso. So yan po ay pagpapatunay lamang na hindi hanggang syokos lang ang komisyon. Sa ngayon, mahigit 200 report na ng vote buying at abuse of state resources ang iniimbestigahan ng COMELEC. Higit 100 dyan na isyuan na ng syokos order. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5.